Lods, andito tayo ngayon sa Ugbo 2.0 o ang Fusion Alley. So yun, nakapag-ugbo na tayo earlier this year dun sa Tondo. Ngayon dito naman sa may Sampaloc, Manila. Ang goal natin is mag-feature na mga kakaiba. Samahan niyo ako, i-rate natin at tikman natin ito. Let's go! Dito tayo ngayon sa tindahan ni Ate Jennifer po. Ate Jennifer. So bak burger ang binibenta mo, ate? Kasi po nung nag-start kami nito, umikot kami sa around Carriedo, wala ka pang ganyan eh. Walang nagbe-burger, no? Okay. Walang ganyan. Ano to? Sariling gawa nyo lahat from the patty and everything. Ano to, pork? Pork and beef po, pinagalo. Ooh, pinaghalong pork and beef. Kasi nga, pag mas fatty, mas Mas masarap, malasa. no? Okay. Sige, so, ilan ang ginagawa nyo everyday? Ano po, 1,000. 1,000? 1,000 patties po. Hindi mo pa naman napapanaginipan yun, Be? Hindi pa naman. Malapit na, Diyos ko. Malapit na, konti na lang mananaginip ko. Okay. Habang natutulog, nagmamahasan. Eh, ang 1,000, ate, ano yun? Paano ang... ilang kilong baboy yun? Madami po. Madami. Mga 100 kilos? Hindi na. More than? More than 100 kilos ng burger. Paldo. That explains, ate pahiram ako ha. That explains this. Diyos ko. Joke lang po yan. Joke lang yan. Sige, tingnan mo naman kung gaano ka-fat yung ano niya, patty. And then ngayon, yung burger nyo starts at 90. 65 po. 665. 65. Tapos sa pinakamahal? naman po, 80 with sliced cheese. Okay. 100 with mozzarella na po yun. Tapos double patty with double mozzarella, 170 po yun. Pwede na. Okay. Mozzarella ang gamit Yes, nyo ha. Sige, so umu-order ako ng double patty, yung tigo 170, double patty, double mozzarella. Yes po. Ang in-order namin, so tikman na natin yan. So salamat ate. Dahil vlogger po kayo, dapat po mas marami. Ay, dapat mas marami. Ganun ba vlogger yun? Hindi ako vlogger. Vlogger. Ano ako, dati akong kamagong. Tsare. Pero, ba't may mga... Okay. Sige, pakidoble. Ate, curious lang ako. Kailan ka nag-start pa dito? Mag-start po ako dito sa Sampaloc, September 19 po. Don't mind, willing ka bang i-share magkano ang kinikita mo sa isang araw? May gift umulan. Mahigit ko mo lang. At pinapawisan ka, Bel. Bago kong beshi, kasi kumikita siya ng malaki dito. Burger, bumili kayo. Kuya, bili ka pa, dagdagan mo pa yan. Charing. Mainit. Oo, mas mayaman pa si ate sa akin. Wala, Diyos ko. joke lang po Ako yan. puro yabang lang. So, tikman na natin, ate. So, ito, kita nyo, minamasa niya talaga dito para mag-flatten out. At ayan na nga, ang burger ni ate Jennifer. Napakalaki. So, you have an option to choose if barbecue or cheese. And this is for only 170 pesos. Kita nyo ang kapal ng mozzarella niya. Grabe, ate. Nakita ka pa dito, be? May pipino, kamatis. Nakabili ba tayo ng food? Ay! Ang yabang mo! Mag-change ka rin na ako. I-off ko na yung channel ko. Magbebenta na rin ako dito. Pero seryoso, mas malaki pa kumita ito si ate sa akin. Yan na. Ang laki ang kapal. May lettuce, may patty. Ang kapal ng patty. Yeah. Dito sa particular portion na nakain ko, para mas makapal yung, or mas madami yung pork fat than the beef, but nag-aftertaste naman yung lasa ng beef niya. Ang sarap. Ang daming sauce, overflowing. Gusto ko yung may hint siya ng barbecue, na nagbibigay siya ng smoky aftertaste while you eat, and then pag nakakakain ka ng pipino, sobrang sulit. For 170 pesos, I'll buy for this one. Ang sarap ate ng gawa mo. At ang dumi ko. Messi mo. Ate, bakla ako ah. Remind ko ng bakla ako ah. Hindi tayo pwede. Ano ka? Okay, ano ako? Ang sweet naman ni ate. Diba? Pag nagbablog at... Alam mo, kikis na nga kita. I love you, ate. So, guys, if gusto nyo ng burger, dito, stall number 1, dito sa may, anong street to, ate? Paredes. Sa P. Paredes, siyang unang-una. Pag nakita kayo ng magandang babaeng dilag, siya yun. Burger ni Kagawa. Ay, kagawad pala to? Tsare, iniwan. Dito sa burger ni Kagawad.
And nandito tayo mga D-Bells ngayon kay Mama B, ang nanay ni Neneng B. So if you remember the last vlog na ginawa ko dun sa may, saan nga yun, te? Karyedo po. Sa may Carriedo, nagbebenta pa sila ng Hungarian. Hungarian hotdog. Eh dinala ko si Neneng B ng konting regalo na... Max. Oh, taray. Ano ulit? Hindi mo mawalan ako ng sponsor sa'yo. Tama ba? Hindi. Hindi ako natutuwa. Taray. Ikaw Max Flex. Yan, Mass Flex. Binigyan ko na Mass Flex set si Neneng B. So, ngayon, anong pinaglalaban mo dito? Wala, overload thick Milo lang. Overload Thick Milo. So, meron siyang ano to, te? Meron siyang cone, gummy worms, saka marshmallow, chocolate, Oo. saka chocolate nuggets. So, parang dessert, all dessert in one. Ang laki. Pandiabetes. Oo, te. Puputulan tayo ng paa. So, meron pa siyang chocolate sa ilalim. Tapos, ano to? Parang yellow lang tapos Milo. Milo na. Ah, ang ganda. Tapos may KitKat. Ah, ano tong KitKat? Parang KitKat. Bakit ang pangalan Ngit-Ngat? Siyempre, ginat-gat ko na eh. Sinong kumagat naman? May kagat, oh. Hinatgat mo, ate. Siya. Eh, may laki na get nung kasama ko. So, ayun, natikman natin yung pinaka... Ah, paano kinakain to? Ubusin mo na yung taas. Hindi, depende sa'yo. Pwede mo na siyang haluin. Parang siyang scramble steak. Ah, para siyang scramble style. Ganito siya mga D-Bells po. Ayan. Magkano to isang ganito, ate? 120. 120? Yes. Tumutubo ka pa? Oo. Pang ano kasi nininimbihan eh, kumbaga pang hatak sa mga bata. Okay ka lang. Kasi toppings pa lang, be. Magkano na? So, unti lang talaga ang tubo, no? Grabe. Actually, may leche plan siya kaso naubusan lang kami. Ah, ganun. So, pag wala akong leche plan pag akin. Oo. Kumbaga kasi, Oo naman si ate. vlogger kasi. Pag vlogger walang leche plan. Vlogger kasi naubusan kami ng leche plan. Pantaba ko yan ang ano. Kaya nga, nag-iossin na nga. Ate, walang nangyayari sa vlog. Tigil mo na nga. So, tingnan natin kung worth it itong 120 pesos na to. So, parang gusto ko siyang inumin. Wala, mahal yun yung gagawin ko dito. Pangliligo. Oh, bang sarap! Nagulat ako rin. Si OA. Gabi, hindi tinipid. Sobrang concentrated na lasa ng Milo na pag kinain mo, parang lumalapat-lapat siya, ganun. Hello! Charing. And what I like is that sobrang dami ng toppings. So sa mga may hilig mag-desserts, meron siyang Rice Krispies. Ang sarap. Alam mo parang kumakain ka ng ano nito? Scramble. Scramble nga, literal, na sobrang dami and chocolate based. Bigyan ko to ng 10 out of 10. Sobrang sulit yung ibabayad mo dito. And ngayon lang nakita ng ganitong concept. Meron si bakla ay magpapalit. Nakatapos na tayo sa dalawa and as someone na mahirap mag-decide, talagang di ko alam kung alin dito ang isusunod ko. Kasi nag-sweet na ako, nag-savory na ako. Para gusto ko na ng something salty. Naghahanap na kami. Ang daming tao. Tingnan natin yung nandan. Tara. Eme. Ay, ang galing. Ano to? Ano po sir? Lechon sisig. Sir. Kare-kare po, lechon paksiw po. Paano siya, ate? Tapos may... Ano po, lechon lang po, 160 po. Meron din po kami lechon paksiw na 150. Meron po kami 150 lang to? Yes po. Tumutubo ka dito? Yes po. Okay ka lang, ate? Opo. May happy namin. Ang ganda nga, ano? Sige. Ay, hello po. Sige, ate. Nag-apply talaga ako. Yep. Order pa ako ng isa kung paano yung setup niyo. Walang kanin? Meron po. Sige, sige. So, ito ay lechon. Anong part po ito ng lechon? Jules. Ano ulit? Juice. Jules. So, tingnan natin. So, meron silang paksiw, meron silang lechon, and ano to, kare-kare din? Kare-kare po. Ah, sige, sige. Yung lechon lang muna ako, te. Isang order po. Lechon lang po. Yes. May rice po? Wala card din. Pwedeng next month yung bayad. Wow. Ito ang eksena ng mga team ko pagka titip at after ko tikman yan, sila kumakain. Kaya hindi kayo magulag after a month. Gano'n na sila. Lechon horno, lechon sisig, lechon paksiw, kare-kare po. Ate, ba't ka nagagalit? Hindi po. Kaharap mo lang ako. Natatawa. Marinig po yung Sabi ko, sa kagustuhan ko at sobrang mapilit ko na ma-vlog. 3 beses siya inulit yun. Kasi hindi na-record. lechon horno.
Yes po, sir. With rice. Ay, meron ako dito, Beshi. Saan mo, Besh? Kasi sinabi. Wala kasi na. Napuntahan na ni Tikim. May bulldog dun sa... lang ako. Kasi tingin na lang ako na pwede i-partner. Thank you po. Ayun yung 160. Ayun yung akin ba? Hindi pa. Thank you so much. So, ilang grams po ito, ate? 140. 114? 114. Okay, so per serving is 114. And pagka may rice na magkano po siya? 110. So, lahat-lahat, 160. Okay. First mataas lang po kami yung 10 pesos dito. Okay, mas mataas ang 10 pesos dito sa Espanya. For 160, makakakuha ka na. And then, available din ng a la carte. So, tinitimbang nila yan, hindi pang vlogger. Sorry. Pero ganyan na siya. Meron siyang sarsa. And lagyan na natin to. And curious ako kung anong lasa ng pinaka, ano niya, laman. Oh my God. Lord, see you there. Hindi ako ready doon pag-confession. Ate, mapupunta ata ako sa heaven dito agad. Diyos ko. So pag pupunta kayo dito, make sure nakapag-confession na kayo. Nakagawa na kayo ng mabuti sa kapwa kasi mukhang mapapaga kayo. So ganyan siya kalaki. Per gut. And siya mismo ata nagtitimba. Tikman natin. Oh my God. Dok, sorry. Alam mo yung fat niya, melts in your mouth. Literal, kaya parang nagsasalivate ako. Sobrang linamnam. Yung marinade nila sa lechon is nandun mismo sa loob. And what I like about that is hindi siya yung buo. China-chop lang nila, kaya mas na-marinate nila and mas na nunuot yung lasa. Sobrang solid. Oh, very straight. Sobrang solid. Oh my God. Sobra. Sulit. 10 out of 10. Try ko yung pinaka-chowfan nila. Wait lang. I'm expecting na mas malasa yung pinaka kanin niya. But what I understood siguro, para mag-shine yung pinaka lechon niya, nagmamatch sila pagka kanyari, kinain mo siya with the kanin, sobrang sarap niya. Pero pag the rice alone, baka mag-underwhelm ka and baka mag-expect ka. So, what I suggest is pag bibili ka, samahan mo ng kanin, pagsabayin mo, perfect meal mo na ito. So, punta na natin sa susunod. Ate, pahingi po ako ng plastic. Sobrang sarap na ano nyo? Marinate. Binababad nyo talaga ng matagal? Kaya... 150 kilos po sa Toledo. Ikaw lahat? 150? Every day? Ubus po ng 4 hours. Ngayon po 7 lang kami nagbukas kaya medyo Late na. So, usually mabilis talaga siya mawa. Masarap yung timpla mo, parang matanglad yung lasa ko kanina. Sir, ang ginagawa po kasi ng mother ko, yung tanglad, hindi po, inaano po niya, parang hinakalit. Lechon ordo po, lechon sisig. So, may tanglad nga. Kare-kare po, lechon paksiw. Hindi po sir. May tanglad nga. Okay. Pero ano yung pinigas, sir? Kaya siya hindi malansa. Yun ang pinakagustuhan ko sa kanya. Hindi siya malansa. Nanunuot talaga yung lasa niya. Masarap. Lechon ordo po, ma'am. Galing. Yes po, ma'am. Highly recommended. 10 out of 10. Thank you po. Ayan, so dito na tayo sa parang pangalawang kanto na ata or unang kanto, no? Unang kanto pagkatapos dun sa mga maraming pagkain. Ang dami ng tao. Eh parang nag-crave ako. Buntis yan. Nang iniyaw na pusit. So meron ka rin nitong ano to, te? Ano, ulo po ng Ulo ng puset. Eh, mahilig ka sa ulo. sakto lang. Depende sa mood. May ulo ng puset and then meron siyang katawan. Okay. Tapos ito ay buo. Ulo na may katawan. Ulo na may katawan. Yung pleto na siya. So dinaisect mo lang siya for ano, eme-eme. So ihawin na natin. Magkano po ang isa nito, ate? Bali yung ano po, yung puro ulo po 30. Tapos and then itong dalawa to, tag 20 po. 30, 20, 20. Mahal bakla, oh. Mura lang yan. Lahat minamahal lang. Nagtuwa ako sa'yo, te. Bukod sa red hair, ano pang binibenta mo, te? Ano,
Sibuyas. Sibuyas. Di nga, may sibuyas ka. Ano yan? Sibuyas. Anli sibuyas. So Anli sabaw na rin. Sabaw, tanga. Bobo. Anli sibuyas na rin siya. So ihawin natin siya. Mabilis lang to, Beshi, no? Kasing bilis mo. Cheers! Yung bilis nang nawala siya. Hindi nakakainis ka. Luto na siya. I like you. Parang sa perena. Parang nananakal. Ano pangalan mo, Beshi? Nakakatuwa ka naman. Yeah. Follow nyo na lang sa, sa IG. It's me, Fiang. Wow! Kaya pala hawig kayo ni Fiang. Alam mo, kabal ko yun. Kaya pala hawig sila. Diba? Parang parehas ka ng waistline. Yes. Oo. Parang mga 23 lang. Yes. Ay, antari, pero nga ng bag mo, okay lang? May ano to lamang 1 million. Ay, okay, hindi ako magnanakaw. Antaray, bakit M? Magnanakaw. Kilala, marami akong kilala. Nangunguha ng tax. Ay, sorry po. Antaray naman ng bag ni Fio. Ano, paano ba? Fiang. Tininindigan mo talaga. De, tsaka... Parang tiba na sikmura na lang. Ayan, so ito yung bag ni Akla. Oh. Yung handbag niya naging purse sa akin. Ang ganda, Antaray. Baklang-bakla ka dito, te. Tomboy ako. Ay, sorry, na-offend ba kita? Akala ko bakla ka. Tomboy ka. Tomboy ako. Wait, ampunin na kita, gusto na kita. Tomboy kami na lang. Magdana ako. Ayan na siya, so ang bilis nga, parang Yes, parang ganun lang. Oh my God. Tuwa ko sa'yo. So si Akla, mabilis nga lang lutuin. And then, ang maganda dito is yung may itim-itim. Yes. Ito lang yung masarap na may itim-itim, di ba? Kasi pag yung iba, Hindi masarap. madumi na. Ako sa'yo, ko na sa'yo. Tsare, so salamat, Beshi. sibuyas yan. Anli sibuyas daw sila. And bukod doon, nagbebenta rin sila ng sibuyasan. Huh? Pahiram kinuha. For presentation purposes lang siya. Ayan na siya. Ay, may palalamove ka, sis. Parang sa sibuyas. Ayan na siya. Thank you po. One dip lang, di ba? Yun ang rule ba? Basta ano po siya, hindi dinidikit yung kukusado. Kung ganun. Sorry. Kaya higupin. Binili pa ba yan? Tikman natin. Pagka bibili ka nito, mas maganda na i-request mo na medyo toasted in a way na nagba-black-black. Para siyang, di ba kasi medyo maalat na chewy ang consistency ng pinakapuset pagka-dried. Tapos pag naprito na siya, or pag naihaw na siya, nagbibigay siya ng smoky flavor na nag-enhance doon sa pinaka parang seafoody experience. Ang sarap. Tapos yung sibuyas, nagbibigay ng sweetness, sourness, ang sarap. Pero bakla ang mahal. Mura lang yan. Mura na to. Pag may pera. Kapag wala kang pera, bawal ka dito. Nakatawa kasi, Tep. So, andito na siya sa kanto. Pag wala, nandun siya sa bubong. Ang hinahanap ko yung hindi pa na-feature, yung walang nabili, para makatulong tayo. Halos lahat dito na-feature na eh. Gitna ng Fusion Alley, after nung kanto, lakad ka lang ng onte, si ate ang nagbebenta ng nag-iisang nagbebenta ng ano yun, Mexican te? Mediterranean, Mexican food. So meron siyang ano to? Burritos, Mexican nachos, quesadilla taco. So umorder kami ng yung chips, no, yung in-order po namin na Mr. Chip. yung Mr. Chips. Sige, umorder kami ng Mr. Chips, tapos hahaluan ni ate. Tikman natin. Ate, bakit Mexican, no? Mexican ang naisip mong gawin? Kasi po kakaiba po siya. Tsaka mas familiar na po kasi yung mga shawarma. Kasi Mexican po. Meron sa safety. Kasi kadalasan pag Mexican po yung mga sa restaurant. Okay, sabagay. Mas okay nga yun. Kakaiba. Oo. Sabi ng ingredient. So timpla mo lahat yan, te. Okay. Ayan na, ang daming beef. Isa nagluluto nito, te, no? Okay. Nakakasampung ilo po ako. Okay. Ano to? 10 ligo? 10 kilo. 10 kilo. Sana wala ako 10 ligo. Sige. Eme lang. Maga. Oh, Din po siya. okay. Sige. Tikman natin. May cheese pa.
Ito ay magkano po? 130. 130. So, tikman na natin. Thank you, ate. So, ito yung dapat kakainin ni Mami Con kanina, kaso malis na siya. Ready and master. Gusto ko yung may yung taco seasoning na ginagamit niya ating spices is hindi siya puro. Mas what I like doon sa pinakas ginili niya is para siyang I'm tasting cayenne na spice from the paprika. I'm not sure And then, yung sauce niya, may aftertaste ng tang na parang sa shawarma na hindi ko maintindihan na parang nagbabalanse and nagbibigay ng full Mexican experience. Ang sarap nito. Actually, without the chips, masarap na yung pinakatimpla niya. Ayun, yung giniling. Beef talaga. Purong-puro. Hindi na overpower ng pinaka-sauces niya, yung pinaka-beef niya. Sulit. Highly recommended. Bili kayo dito kay ate. So, nandito tayo kay Hana Biryana. Gusto ko siya kasi walang nabili. So, pinaka-flavor niya or yung pinaka-food, share ko sa inyo at mabigyan natin sila ng chance. Boss! Okay lang vlog po ako? Okay, sige po. Paano po yung orderan nyo? Meron kayong biryani plus rice. Yung beef at saka roasted chicken lang po. Beef at roasted chicken. Tapos yung pinaka-rice nyo po, biryani. Meron silang roasted chicken, tapos beef. Tapos order ka ng kanin. Biryani. Sige, pahingi ako ng dalawang order. Beef at saka chicken. Sige po. Palagyan natin sa plato. Para matikman natin parehas. Be, ako lang ang tao dito Tandaan nyo tong vlog na to Ako lang ang tao. Hindi tayo sumusunod sa mga nagtitrending. Pero wala masyado tao natulad doon sa kabila. Okay pa. Okay, sige. So may kamatis siya, tapos meron din siyang pipino. Kuya, pa isa nga ng samosa din pa. Ayan na, kain na tayo. Uy, mamatay pa yung cameraman natin. Okay lang, paupo ko dito, kuya. Ito ay beef biryani with roasted chicken and then meron silang beef. Ito yung beef tikman mo. Yung mama. Naka-foil siyang separate and then nasa parang heater lang siya. Wow. Sobrang sarap. Kita nyo, sobrang lambot. Usually, yung ganitong chicken, hindi binabrine. Nirerekta na nila. Kaya pansin mo, hindi siya ganun ka-plumpy or pagkabuo. Pero what I like is the flavor. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Usually, di ba sa biryani, niluluto yan layers. Rice, chicken, spices, all. Slow heat, steam yun. Parang sin-steam yun or parang niluluto siya in low fire. Dito, minarinate nila yung manok, feeling ko lang, and then, ni-roast nila, kaya sila merong roaster. Imaginin mo yung inasal na manok na ginawang biryani. Ganon ang atake niya. Very spiced. Alam mo, meron ako nalalasang cardamom na meron siyang earthy, florally notes, nutty, na sobrang spiced ang lambot ng manok. And then, try natin ipagay siya dito sa pinaka-rice niya. Pakasarap. I'm not sure if separate nilang ginagawa yun but the flavors are there, but it's not that intense as I expected. Beef.
Inang sarap. Beef. Sorry sa chicken, mag-beef kayo pag pupunta kayo dito. Beef. Alam mong niluto siya ng sobrang tagal. Alam mo yun, para siya nagiging corned beef, shred. And then pag nakain mo yung taba, melts in your mouth talaga siya. Oh. Sobrang evident lasa ng fennel. I'm not sure if fennel seeds ang gamit niya, but it's very floral, very spiced, sobrang sarap, perfect na perfect sa kanin. Highly recommended, 1 million tao sa perfect. OA, hindi ko kalain na ganito kasarap to. And meron din silang samosa. Ang samosa is parang empanada nila. Nilalagyan lang nila para mashed potato yan. Ay, mashed potato ng potatoes, na mixed veggies and all. Tikman natin. Masarap to with ano usually. Go lang po. Homemade yung pinaka-wrapper. Silang gumawa. Gusto ko yung pinaka-lasa ng pinaka-loob niya. Sobrang lasa. Sarap. Perfect na perfect. Diyos ko. Wala masyado kumakain dito pero be, kung pumunta kayo, unahin nyo to. Sobrang sarap. Ay, dito na tayo ngayon sa cheesy corn ni Maricorn. Ate ko ba si Maricorn? Raganda mo naman bakla. So ayun na nga, so gagawa na siya ng cheesy corn. So tikman natin if it's worth the hype. So what I always use is yung barley by Ina. So what's good about this, since I'm a food vlogger, masyado akong conscious when it comes to eating. And for all you know na ang barley is good for digestion and at the same time, good antioxidants siya. So hindi ka magiging feeling bloated. And what's good about this particular barley by Ina is meron siyang pansit-pansitan na anti-gout and anti-inflammatory sa mga joints. And meron din siyang celery na good for the health. So nilalagay ko lang siya sa water and nahaluin natin siya. Yung iba, hinahati. But what I personally do is hinahalo ko lang siya sa konting amount ng tubig, hinahalo, tapos iniinom ko na siya in an empty stomach first thing in the morning. So since kanina umaga di ako nakainom, ngayong gabi ko lang siya inumin. So ganyan lang siya, shake, pwedeng hot, pwedeng cold, pwedeng iced. So ayan na. Nagkakagulo dito. Tignan mo yung nandun sa kaliwa. Ha? Fusion of the vloggers. Sana si Mami Con, si Naomi. Naomi. Joke lang. Kaibigan ko yung mga yan. So ito na, hindi ko lahat. Ngayon tikman na natin. Ate, Yes po. anong pinagkaiba naman ng corn mo sa iba? Yung cheese po namin kasi talaga solid, hindi tira. Ah, solid puro. Okay. So napansin ko meron kang cheese sauce. Gawa mo din siya. Oh, okay. Sige ate, pa-order nga ako. So, magkano po ang isang order? Meron pa tayo over yung special. Over yung laki po namin. 100. Ah, okay. Doon tayo sa 100 pesos ate. Pa isang order po ako. Tikman niya. Sabi ko, huwag mo umusin. Sino yung kasama ni Ma'am? Ang kapatid niya? Friend niya. Yung gumadiamante. Nasa kanan. Yung may kulibot? Inaanak ni Mami ko si Naomi, nilang dalawa. Sa kasal. Ah, sila yung ninang nila. Yes. Naomi. Okay. Tapos si Anelia, ninang din ni Naomi. Oh. May-ari na Anelia's Leche Flan. Okay lang i-rate ko siya ha. So ito na siya, ang dami. Siguro kulang-kulang mga 300 to 400 grams ang bigat or more. Tikman natin. So para siya merong cheese sauce, cheese powder, may margarine, may cheese na cheddar, and meron din siyang sugar. And yun, ayan na siya. Tikman natin.
if mahilig ka sa something sweet or something malinamnam, I'll recommend this one. Pero if you're na type of person na hindi masyado mahilig sa mga sobrang linamnam na mga pagkain or mga pagkain na paano ba? Kasi it's rich sobrang rich niya. Kasi because of their cheese sauce, and what I like about their cheese sauce is bukod sa homemade na sila mismo ang gumagawa, is hindi siya starchy. It's still thick, hindi siya runny, and lasang-lasa mo yung cheese. Hindi siya tinipid. So masasabi mong it's not premium, pero alam mong hindi ka tinipid. Yung cheese nila, I'm not sure if it's Magnolia. Tsare, sinabi, if it's Magnolia, pero yeah, either Eden or Magnolia, hindi nila tinipid. Talagang sulit ang 100 mo dito. 10 out of 10. Ito na. Pupuntahan na natin yung business na aking friend. Sorry kuya. And ito na, iti-try na natin ngayon yung tiramisu. So for the longest, hindi ko pa siya natatry. Hindi ko siya nasama sa tiramisu series ko. But this time, titikman na natin. Abot kami na natin literal. Okay, Kaputrip, kamusta? Hello. Tabi-tabi pa. Oo, pagod na ako. Ayoko na. Parang ano yung sa trabaho, yung papasok pa lang, ano na. Pagod na. Pagod na. Pauwi na tayo. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Pauwi ka na. Kaputrip. Charing attitude, charing joke lang po. So, tikman na natin yung tiramisu. And guys, remind ko lang, ang tindahan ni Naomi is medyo nasa dulo. Anong street ko? Basta yung street dito sa dulo, basta dulong-dulo, hindi siya yung nasa harap kasi may narinig akong chismis kanina nandun ako, sinasabi or kiniklaim nila na yun daw yung tiramisu ni Naomi. So beware hindi po yun yung product ni Naomi. And for those na gumagamit naman ng para, alam mo yun, para makapanlamang, let's be fair naman, pare-pare sa atin gustong kumita dito. So ngayon, tikman na natin yung tiramisu ni Naomi. Wala na akong tiramisu. Naligaw ka ba? Oti, dinayo kita dito. Hindi ko nang kalimutan yung bayad. Hindi ko nang makalimutan yung bayad. Dala-dala ko. Magkano sis? Ano ba? Classic? Kuha ka na lang. Classic eh. Akin na lang to lahat. Classic lang. 200 po. Ayaw nila namin, no? Baka isumbat pa sa akin. Sorry, joke lang. Paano? Pa-cover na nga lang, babe. Thank you so much. Oo, Tir, para ready ako. I-rate ko na, para wala na akong ano. And finally, ayun na nga mga divels, matitikman na natin yung gawa ni Naomi. So, ang sayang yung nalikan ko sana. Ayun. So, titikman na natin yung gawa ni Naomi. Mababangga. And, ang ganda, what I like is ang proportion niya. Alam mong na-freeze ng maayos, stable siya. Ang ganda ng pagkakaslice. So, this is for 200 pesos. Tikman natin. Mi, ang sarap. Totoo? True lalo. Ito yung sarap. Yun lang. Bye. Mga attitude talaga. Be, what I like about it is, tingnan nyo naman, literal na lady fingers ang ginamit niya.
ang usually tendency kasi pag nagkakamali, ang pagkakamali usually na ginagawa ng mga gumagawa ng tiramisu is they soak their lady fingers. Tendency na a-absorb nyo masyado yung maraming espresso. Tendency lumalambot, na out of shape. Lalo na pag nilagay mo sa ref, nagkakaroon ng reverse osmosis. So, ang nangyayari, nag-leak out yung pinaka-sugar syrup niya, kaya nawawala yung shape at hindi stable. So, this one, perfect yung pagkakagawa niya ng cream, yung proportion ng whipped cream at saka sa pinaka, tawag dito? Proportion ng whipped cream at saka yung proportion ng pinaka mascarpone na ginagamit niya is just right. You'll get that slight tang na medyo, anong tawag doon? Slight tang tarty feels, ang smooth, walang buo-buo, and ang gusto ko yung may aftertaste ng pait ng espresso on top. This is a perfect tiramisu. I love it. And ang alam ko, hindi niya nilalagyan ng brandy or anything dahil para available sa lahat and para kahit mga kids pwede. So, overall, this is a 10 out of 10 for me. And ginagamitan niya rin ng egg yolk. Kaya may ganun siyang richness na ginagamit, na-achieve. Grabe. Kaya naman pala nag-hype, worth it. Puntahan nyo na. Order na kay Naomi. Be, wala akong spoon. Okay lang? Hindi, masarap. Gusto mo ba ito? Punasan ko na lang. Wala kang kasama? Saan ka nakatira? Divisoria. O sige, o. Gusto mo pang corn? Pakat na. There you have it mga Divels. At doon nagtatapos ang ating Ugbo 2.0 na vlog or dito sa Fusion Alley. So, if ako ang tatanungin, overall, the food, yes. Lahat ng pagkain, mura, affordable. Yes, okay. Here's my tip kung ito yung mga tips ko if you're planning to visit or to go. Pumunta kayo, if ayaw nyo na masyado mataming tao, pumunta kayo around 4 p.m. to 6 p.m. Pero kung ayaw nyo naman ng mainit or ng marami medyong ganap, okay din ang gabi. Pero ang consequences naman ng gabi is wala masyadong parking and sobrang daming tao, sobrang init. So, dala kayo ng fan, dala kayo ng tissue, pamunas, lahat-lahat. And limited lang and isa lang yung CR dito, may bayad pa. I'm not sure if pwede kang magpupu, but wiwi lang siya. So, dala kayong towel, extra water if maselan yung tiyan nyo, and yeah, that's it. Yun lang share ko. Pero, for experience, it's a good experience. Matikman nyo iba't ibang gawa ng mga kapwa nating mga Pilipino, lalo na yung mga small businesses. So, let me know in the comment section kung saan at ano pang gusto niyo i-parate sa akin. And yan lang. Sana parati masarap ang ulam niya. Kahit di tayo mayaman. Bye!